Sa loob ng presinto, isang matulis na pulis at aling maliit ang unang bubungad sa atin sa kwentong ito. Walang kaalam-alam ang dalawa na sila ay mag-ama pala. Jump Tales presents an inspiring love story of Police General Ramon and Sanaya, written by Aga and narrated by yours truly, Miss J.A. Maagang-maaga pa lang ay seryoso ng aura sa loob ng presinto. Katulad ng lalaking nakaupo sa gitna, si Police General Ramon de la Cruz. Nakatutok ang mga mata niya sa mga dokumento. Walang emosyon na mukha habang isa-isang pinipirmahan ng mga papeles. Next case, Lucas. Pakibilisan din ng mga kinakailangan na dagdag ng kapulisan sa ibang parte ng Santa Fe. Malamig niyang utos. Naatasan kasi siya sa baryo ng Santa Fe upang ayusin ang mga nagulong pamumuhay dahil sa magulong issue noon sa lugar. Malapit na nilang matapos ang misyon. Ngunit bago pa makalapit ang si Lucas, ay bumukas ng malakas ang pintuan ng presinto. Kuyang pulis! Kuyang pulis! Sigaw ng isang maliit at matabang batang babae, edad na sa 5 taong gulang. Naku bata, bawal ka rito! Wika ng kasamang pulis ni Ramon pero dire-diretso lamang itong lumapit kay Ramon. Kuyang pulis! Tulungan mo kami! Mataray na wika nito. Lalapit sanang isang pulis para palabasin ang bata nang itaas ni Ramon ang kamay. Senyales na hayaan ng batang kausapin siya. Sumilip ito sa selda. Maluwang pa po ba ron? Ikulong niyo rin yung maniligaw ng mama kong si Marco. Inosente nitong utos. Nagtawanan ang ibang pulis. Bakit kayo natatawa? Nakakunot na nitong tanong at masamang tumingin sa kasamahan ni Ramon. Nakikipaglaro ka lang yata, bata. Ang lugar na to hindi pwedeng paglaruan. Marami kaming kailangan na lutasing problema ngayon. Wika ng isang pulis. Nagsasabi po ako ng totoo. May masamang tambay po. Hinalikan niya si mama ko tapos pinagalitan niya pa po si mama kasi ayaw ng mama ko na magpahalik. Sumbong ng bata. Biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang ingay ng presinto pero hindi kalaunan ay natawa ulit ang mga ito. Nasaan bang mama mo? Tanong ni Ramon, bahagyang lumambot ang boses. Baka naman naglalambingan lang sila at boyfriend yun ng mama mo. Kaya nga bata, tapos mag-isa ka pang pumunta rito. Alam ba yan ng mama mo? Delikado rito, alam mo ba yun? Tanong pa ng isang pulis. Nagulat si Ramon nang tumayo ito at nakapamewang nasa harapan niya. Bakit po mas marunong pa kayo kesa sa akin? Kayo po bang nakakita ng pangyayari? Hindi nga niya yun boyfriend. Ayoko nga rin niya maging papa eh. Bakit bang kulit niyo po? Mataray na tanong ng bata. Hinawakan ng bata ang kamay niya. Tumakas lang po ako kay mama, pero sabi niya wag daw ako magsumbong. Pabulong nitong dagdag. Pero natakot po ako na bumalik yung bad guy, kaya nga po ako naglakad papunta rito. Bagong lipat lang kami. Ayoko na po lumipat na naman kami sa ibang lugar at trabaho niyo po tumulong, di ba po? Mahigpit ang hawak nito sa kamay ni Ramon at sa hindi niya maintindihan kung bakit. Parang may kakaibang connection siyang naramdaman sa batang ngayon niya lamang nakita. Kamukha nito ang babaeng muntik na niyang pakasalan. Ngunit tinakbuhan siya sa hindi malamang kadahilanan. Anong pangalan mo? Ngumiti ng kaunti ang bata, kahit bakas pa ang takot sa mata nito. Anya po. Anya Reyes. Anya Reyes. Bulong sa isipan ni Ramon. Isang simpleng apelyido pero sa pandinig ni Ramon, parang may sumabog na alaala sa isip niya. Isang babaeng madaldal. Sanaya Reyes. Napakurap siya. Napatingin siya muli sa bata. Anya. Marahan niyang ulit. Opo. Sir, tagal niyo naman. Ang bagal naman po ng serbisyo niyo rito. Tititigan niyo lang po ba ako? O ikukulong niyo na yung lalaki ng babastos sa mama ko? Pagtataray pa nito. Saan kayo nakatira ng mama mo? Bago pa makasagot ang bata, muling bumukas ang pinto ng presinto. At sa isang iglap, tumigil lang mundo ni Ramon.
Dahil ang babaeng hindi nawala sa isip niya sa loob ng 6 na taon ay nakatayo na ngayon sa harapan niya. Lumingon ang bata at agad na kumunot ang noo. Mama, bakit po kayo nandito? Ako na lang yung umaksyon dito para isumbong yung unggoy na yon. Parang matandang wika ni Anya. Napahawak si Sanaya sa noo. Anya, ilang beses ko bang sinabi sa'yo, huwag kang pupunta sa presinto na mag-isa't bantayan mo lola mo. Hindi mo pa alam ang mga pinagsasasabi mo. Sabi mo po wag magsumbong. Natatakot ako na lumipat na naman tayo dahil may nanggugulo na naman po sa inyo. So ano pong gagawin ko? Maghintay na lang ako na halikan ko ulit ang tambay na yon? Mataray na wika ng bata. Natahimik sandali si Sanaya. Ang bata mo pa pero talas ang dila mo, Anya. Kanito ko po ba nakuha to? Balik ni Anya, nakapamewang pa. Sa inyo po. Napailing ang ilang pulis sa gilid, pilit pinipigilan ng tawa. Miss, delikado yung ginawa ng anak niyo Sabat ang isang pulis. Alam ko po, pasensya na. Sagot ni Sanaya sa kahinilang tenga ng anak. Ikaw ha? Aray, child abuse to mama. Witness kayo, sir. Reklamo ni Anya tumingin kay Ramon. Doon lang tuluyang nag-angat ang tingin si Ramon at nang magtamang paningin nila ni Sanaya, pareho silang natigilan. Saglit na katahimikan ang lumamon sa kanila hanggang sa naiilang na tumawa si Sanaya. Unang nagsalita si Sanaya. Good morning, sir. Pasensya na po sa abala. Bata lang po yan. Makulit at hindi alam ang pinagsasasabi. Makulit? Singit ni Anya. Mama, tinutulungan kita tapos ganito? Tumahimik ka nga, Anya. Boyfriend ko nga yun. Bulong ni Sanaya. Nagsinungaling na siya upang matakasan si Ramon. Napakalaki ng atraso niya kay Ramon. Maliban sa pinagkakautangan ay ito ang ayaw na ayaw niyang makita. Boyfriend? Ang pangit nun! Sigaw ni Anya kaya muling nagtawanan ng mga pulis. Ayoko siya maging papa. Diba, sabi ko naman sa'yo bata away mag-asawa lang nangyari. Sabat ng isang pulis kaya muling tumingin si Anya kay Ramon. Sir, tanggalin mo nga sa trabaho sumasabat na to. Mas marunong pa po siya kaysa sa akin Papansin po. Sumbong ni Anya at dinuro ang kasamahan ni Ramon kaya natahimik ang kapulisan. Hindi napigilan ng ibang pulisan tumawa. Samantalang si Ramon ay nakatingin lang kay Sanaya, tila hindi pa rin makapaniwala. 6 years. Mahina niyang bulong. Napangiwi si Sanaya. Aalis na po kami. Pasensya na ulit sa anak ko. Ayaw ni Sanaya na gumawa sila ng eksena ni Ramon. Tinakasan niya ito noon at sariwa pa sa laala niyan lahat. Tinakbuhan mo ko. Diretsong sabi ni Ramon. Po, huwag niyo pong sabihin na may atraso rin si mama sa inyo. Sabat ni Anya na nakikinig lang. Mama, may atraso ka na nga sa dating lugar kung saan tayo tumira, tapos pati rito may atraso ka rin. Bad yun Anya, please lang. Halos sumigaw si Sanaya. Namumula na ang mukha. Manahimik ka na muna. Halika na. Makukurot talaga kita sa singit Nagulat na lang si Ramon nang hawakan sa tenga ni Sanaya ang anak at nagmamadaling hinila papalabas ng presinto. Sanaya, nasasaktan yung bata. Pasensya na mga boss. Away mag-asawa lang talagang sinusumbong ng anak ko. Namumulang wika ni Sanaya. Naisa niyang umalis at hindi pansinin si Ramon. Wala ka naman pong asawa, mama. Wala nga po akong papa Saad ni Anya, kaya kumapog ng napakabilis ang pintig ng puso ni Ramon. Hanggang sa makaalis si Sanaya ay hindi mawala sa isipan niyang dalawa. Lucas, tawag niya sa kasamahang pulis. Hanapin mo kung saan nakatira mag-ina na yun. Gusto ko makasigurado. Bakit po, General? May atraso talaga sa iyong nanay? Tanong ni Lucas. Tumango si Ramon. May atraso siya sa akin. Malaki. Samantala, halos tumatakbo si Sanaya habang hawak ang kamay ni Anya palabas ng presinto. Ma, aray, dahan-dahan naman po! Reklamo ng bata. Tumahimik ka nga. Tignan mo nga yung ginawa mo. Gigil na sambit ni Sanaya, halatang balisang-balisa. Pagkalabas sila, napahinto siya at napahawak sa ulo. Hindi pwede. Hindi pwede ito.
Malalaman niyang ginawa ko. Mama, Tangan-tanong ni Anya. bakit po pa kayo nagmamadali? Napatingin si Sanaya sa anak. Napabuntong hininga siya saka yumuko para pantayan ang bata. Anya, makinig ka sa akin na. Kailangan na naman nating umalis. Ha? Gulat na sigaw ng bata. Kakalipat lang natin, Mama. Di pa nga ako nakakahanap ng bagong kaaway. Kaibigan. Hindi na mahalaga yun. Mabilis sa sagot ni Sanaya. Mas mahalaga na ligtas tayo. Iligtas naman tayo May pulis nga po na pwedeng tumulong na sa atin kapag may nanggugulo sa'yo. Naisumbong ko na yung lalaking nang babastos po sa inyo. Inosenteng tugon ni Anya sabay turo sa presinto. Napapikit si Sanaya. Kung alam mo lang, tatay mong lalaking nasa loob na pinosas ko sa kama at napakalaki ng atraso ko sa pamilya nila. Bulong ni Sanaya sa kanyang isipan. Hindi lahat ng pulis kailangan mong pagkatiwalaan. Basta mag-iimpake tayo. Hintayin ko lang ang sasahurin ko at aalis na tayo sa lugar na ito. Nakakross arms si Anya habang nakatingin sa ina. Dahil ba dun sa gwapong pulis? Crush mo rin po ba yun? Crush ko po yun eh. Nanlaki ang mata ni Sanaya. Ha? Anong sinasabi mo? Kanina pa siya nakatingin sa'yo Parang gusto ka niyang sakalin. Inosenteng paliwanag ng bata. Anya? At saka, Mama, Biglang naging seryoso ang bata. kilala mo siya no? Napatahimik si Sanaya. Matagal na yon, hindi ko na maalala. Dati mong boyfriend? Mabilis sa tanong ni Anya. Hindi. Napatingin si Sanaya sa malayo. Hindi tayo pwedeng manatili rito. Kailangan nating makaalis agad. Pero Mama, Malungkot na wika ni Anya. Walang pero-pero, Anya. Tahimik na napabuntong hininga ang bata. ay, sige. Pero last na tanong na po. Ano na naman? Hindi naman po siyang papa ko, hindi ba? Inosenteng tanong ni Anya. Hindi man aminin ng anak, ay alam niyang nananabik na itong makilalang ama. Natigilan si Sanaya at sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng awa sa anak. Ang dami mong tanong, Anya. Uuwi na tayo. Lumipas ang isang buong linggo. Halos magkandaugaga si Sanaya sa loob ng maliit nilang inuupahang bahay. Bukas ang mga maleta, nakatambak ang mga damit, nakakalat ang mga laruan ni Anya. Ma, hindi na kasya. Reklamo ni Anya habang pilit na isinisiksik ang stop toy niya. Kasya yan, ipilit mo. Sagot ni Sanaya, halatang nagmamadali at kinakabahan. Anak, bakit ka ba nagmamadali? May pinagkautangan ka na naman ba na kailangan mong takbuhan? Sinabi ko naman sa'yo na hayaan mo na ako. Sapat na ang gamutan ko, anak. Hindi mo na kailangan na kumita ng malaking pera para maibalik ko ako sa pagkikimo o mabili ang mga gamot ko. Malungkot na saad ng may cancer na ina, si Salome. Alam niya kasing naghihirap ang anak dahil sa kanya. Mama, tsaka na po ako magpapaliwanag kapag nakaalis na po tayo. May nahanap na po akong paglilipatan natin. Mas malapit po yun sa mga ospital. Ayoko na po rito sa Santa Fe. Parang anumang oras kasi ay pakiramdam niya. Hahabulin siya ng nakaraan. Mama, Biglang sabi ni Anya. ilang beses na pa tayo lumipat. Hindi na mahalaga yun, Anya. Makinig ka na lang kay Mama, ha? Hindi maunawaan ni Sanaya kung bakit nandito sa baryo si Ramon dahil ang alam niya ay taga Maynila ito dahil doon sila nagkakilala. Importante po yun kasi parang naging hobby na natin to. Napapagod na po ako Pati si Lola napapagod na rin. Seryosong wika ng bata. Anya, ang dami mong reklamo, naiinis na ako. Okay. Tumutulong na nga po Sumusukong saan ni Anya. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-iimpake ay may kumatok. Kumunot ang noo ni Sanaya. May inaasahan ka bang bisita, anak? Bulong ni Salome. Umiling si Sanaya. Dahan-dahan siya lumapit sa pinto. At sa hindi maipaliwanag na kaba, ay unti-unti niya itong binuksan. Pagkabukas pa lang, parang tumigil na ang mundo niya. Dahil sa labas ng kanilang bahay, nakaparadang isang pamilyar na sasakyan.
Isang police car at sa ibabaw ng hood nito, nakaupo si Ramon. Naka-uniforme pa at seryosong tingin direktang nakatutok sa kanya. Nanigas si Sanaya sa kinatatayuan. Mama? Sumilip si Anya mula sa likod niya at agad ding napatigil. Ay, si gwapong pulis pala to. Good morning, Miss Sanaya. Ako si Lucas. Nakangiting wika ng kasamahan ni Ramon na siyang kumatok. May oras po ba kayo para kausapin si General? Lucas, ako nang bahala. May kalakasang wika ni Ramon kaya umalis sa harapan ni Sanaya si Lucas. Dahan-dahan lamang itong tumayo. Lilipat na naman ba kayo? Malamig na tanong ni Ramon habang lumalapit kina Sanaya. Samantalang napalunok si Sanaya. Wala kang karapatang tanongin yan. Pilit niyang sagot kahit nanginginig ang boses niya. Bahagyang tumaas ang kilay ni Ramon. Wala. Sigurado ka, Miss Sanaya Reyes. Hindi nakasagot si Sanaya. Isang linggo ko tang hinanap, pati ang lalaking sinumbong ni Anya na nambabaso sa'yo, pinahanap ko rin. Napasinghap si Sanaya. Ramon, 6 na taon kitang pilit at kinalimutan, Sanaya. Kasi akala ko, wala kang nararamdaman sa akin na kahit na ano, kaya iniwan mo akong nakaposas pa sa kama habang nakahubad. Napatingin si Ramon kay Anya. Ano ko pa si Anya? Doon lalo nang kumabog ang dibdib ni Sanaya. Agad niyang hinila palapit ang bata sa likod niya na nakikinig sa kanilang dalawa. Umalis ka rito, Ramon. Kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Ha? Bakit ka pa tatawag ng pulis, Mama? Ano po ba si Kuyang Pulis Pogi? Eh di pulis. Ang gulong mo rin, Mama eh. Saad ni Anya habang titig na titig kay Ramon. Napangiti si Ramon samantalang madiin na napapikit sa Sanaya. Manahimik ka, Anya. Humaba ang uso ng bata dahil sinaway ng ina. Ngumisi ng bahagya si Ramon pero walang saya sa mga mata ng binata. Di pa tayo tapos, Sanaya. Bakit ka pa tatawag ng pulis? Tama naman si Anya. Pulis ako. Matagal na tayong tapos. Ay mali. Hindi naman naging tayo, Ramon. Kaya anong tatapusin natin? Umalis ka na nga. Natawa si Ramon. Talaga? Hindi. Kung ganun, bakit hindi natin simulan ngayon? Napahigpit ang hawak ni Sanaya kay Anya. Please, huwag mo kaming guluhin. Guluhin? Ikaw ang biglang nawala. Ikaw ang tumakbo. At ngayon, napatingin ulit si Ramon sa bata. Malalaman ko na may batang 5 taong gulang na posibleng anak ko. Tahimik si Anya pero nakatingin siya kay Ramon at iyon ang lalong nagpalala sa sitwasyon dahil naririnig ni Anya. Hindi mo anak si Anya. Mabilis sa sagot ni Sanaya. Talaga? Malamig na tanong ni Ramon. Lumapit siya ng kaunti. Magkita tayo kay Tulfo kung ganun. Pa-DNA test natin si Anya. Oras na malaman kung anak ko siya. Kukunin ko siya sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Sanaya. Hindi pwedeng pumunta sila kay Tulfo dahil tiyak na malalaman ni Ramon ang pagkakasala niya sa ama nitong namatay. Bakit kailangan pang umabot doon? Wala naman akong atraso sa'yo, Ramon. Hindi mo anak si Anya. Samantalang nakikinig lamang si Salome sa loob ng bahay. Ipapatulbo kita para mapanood ang lahat ng mga ninakawan at tiloko mo para ireklamo ka rin nila. Oh, may kakayahan akong itas ito agad sa korte nang hindi pumupunta kay Tulfo. Pero gusto ko maghirap ka para maramdaman mo kung ano yung pinaramdam mo sa akin nung iniwan mo ko sa hotel kung saan nakaposes ng hubad na parang tanga. Napapikit si Sanaya. Napaiyak si Anya sa narinig kaya natigilan si Ramon at nataranta. Mama! Nanginginig ang boses ng bata habang mahigpit na kumakapit sa damit ni Sanaya. Makukulong ka po ba? Kapag pinatulpo ka, magiging artista ka saglit pero ipapakulong ka ni Tulpo. Parang may pumiga sa puso ni Sanaya. Hindi anak. Agad niyan sagot. Pero basag ang boses. Ngunit umiling si Anya. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha nito. Lumapit pa siya ng kaunti kay Ramon kahit nanginginig ang maliit niyang katawan. Kuyang pulis sa super pogi, please po. Pagsusumamo ng bata. Huwag niyo pong ipakulong si mama ko. Huwag niyong idala kay Tulpo. Nanlambot ang ekspresyon ni Ramon kahit pilit ni Sanaya itong tinatago bago dahan-dahan na lumuhod. Anya, mahinang saway ni Sanaya. Hindi po masama si mama.
Dagdag pa ng bata. Halos sumagulgol na habang sinisilip si Ramon sa harapan niya. Pangit lang po ugali niya pero mahal na mahal niya po kami. Kaya lang po kami may utang kasi lagi po ako nagkakasakit. Napasinghap si Salome sa loob ng bahay. At si Lola, Tuloy ni Anya. Pinupunasan ng luha gamit ang likod ng kamay niya. may cancer po siya. Si Mama lang po nagtatrabaho sa amin. Siya lang po lahat. Anak, tama na. Halos pabulong na sabi ni Sanaya. Hindi po kami tumatakas dahil masama si Mama. Sigaw ni Anya. Tumatakas po kami kasi wala kaming pambayad. At natatakot si Mama na may manakit sa amin dahil marami siyang pinagkakautangan. Alam ko pong masama yun, kaya nga po kung mag-aaral na mabuti para yumaman kami eh. Tapos babayaran po namin lahat ng pinagkautangan ni Mama. Pati po ikaw kung meron mang utang sa'yo si Mama. Walang nagsalita. Ang kaninang matigas na aura ni Ramon, unti-unting nabasag. Napatingin siya kay Sanaya na ngayon ay hindi nagalit ang nangingibabaw, kundi isang mabigat na pag-unawa at mas lalong komplikadong emosyon. 6 na taon. Mahinang bulong ni Ramon. Ganito palang pinagdaanan mo, Sanaya. Kaya ka ba umalis? Hindi makatingin si Sanaya. Nakayuko lang siya. Yakap si Anya na patuloy pa ring umiiyak. At pinili mo akuin lahat. Mag-isa. Anong gusto mo? Ipako ko sa'yo. Sino ka ba? Sanaya, nobyo mo ko. Hindi kita naging nobyo. Napadiin na napapikit si Ramon. Akala ko, iniwan mo lang ako dahil hindi mo ko gusto tumatakas sa lahat ng pagkakasala mo. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa pagkakataong ito, hindi na nananakot ang bawat hakbang niya. Huminto siya sa harap ni Anya at marahang yumuko para pumantay ulit sa bata. Hey, mahina niyang tawag. Napatingin si Anya sa kanya, namumugto ang mga mata. Hindi ko ipapakulong ang mama mo. Seryosong sabi ni Ramon. Promise? Nanginginig na tanong ng bata. Saglit na natahimik si Ramon bago siya marahan tumango. Promise, ba't kailangan niya magsabi ng katotohanan sa akin? Napayakap si Anya kay Sanaya. Umiiyak pa rin pero halatang nabawasan ng takot. Mama, wag ka pong magsinungaling. Umiiyak na wika ni Anya sa ina. Masusunog ka na niyan sa hell kasi sinungaling ka. Madiin na napapikit sa Sanaya, lalo na nang marinig ang pagtawa ni Lucas dahil sa sinabi ng anak. Samantalang tumingin ulit si Ramon kay Sanaya. Tell me the truth. Anak ko ba si Anya? Napatitig si Sanaya sa kanya at hindi sumagot. Kaya tila alam na ni Ramon ang katotohanan. Mas lalo lang natin kailangang mag-usap, Sanaya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron. Dahil kung totoong sinabi ni Anya. Napatingin siya kay Anya. Hindi lang ikaw ang tumatakbo sa nakaraan. Muling tumingin si Ramon kay Sanaya. At hindi na kita hayaan tumakbo ulit sa Sanaya Reyes. Uulitin ko. Akin pa si Anya. Ngayon ay si Ramon at Anya na ang naghihintay ng kasagutan mula kay Sanaya na hindi alam ang isasagot. Dahil sa isang tanong lang ni Ramon, bumalik ang lahat. Lahat ng alaala nila ni Ramon, 6 na taon ang nakararaan. Isang gabi sa labas ng isang maingay na bar, habang nagkakagulo sa loob ng bar na walang kaalam-alam si Ramon na naroon ang amang nag-aagaw buhay. Nasa labas sila ni Sanaya. Di ka talaga magbabago, no? Sanaya, na-report ka na sa presinto na kapag inulit mo pang pagdadako at panloloko, kukulong ka na. Hindi ka ba natutuwa na mabait ang pinagdakawan mo nung nakarang linggo at hindi ka pinapulis? Galit na galit si Ramon. 1 taon ng sakit sa ulo si Sanaya. Dapat nga nasa eskwelahan ka at hindi sa maingay na bar na ito. Hindi naman halata na 18 lang ako. Mukha nga akong kaedad mo. Mature na ako at maraming pera dito sa bar. Napahawak sa noon niya si Ramon. Akin ang wallet na kinuha mo sa negosyanteng matanda sa loob ng bar. Ibabalik ko. Pinagkahanap ka ng tauhan niya. Akin na Sanaya. Sino-sino pa ninakawan mo? Nakaupo siya sa bench habang ngumunguya ng chewing gum. Nagtatago sila sa isang eskanita. Ewan ko kung saan ko naibato yung wallet niya.
Kasalanan mo, bigla mo ako hinuli na wala tuloy yung pera. Ang galing ko, no? At proud ka pa. Sanaya, sakit ka sa ulo ng tondo. Sunod-sunod ang reklamo sa'yo ng mga naskam at nanakawan mo. Ngumiti si Sanaya. Bakit ba sinusundan mo ako, Ramon? Hindi ba off-duty ka ngayon, ha? Bakit mo ako pinopasasan? At saka bawal bang maging proud kung magaling ako manloko? Panlalamang sa kapwa ang tawag dyan. Nakita ng mga mata ko kung paano mo lukohin ang matandang nasa bar para lang makuha mong wallet niya. Pagkano bang kailangan mo, ha? Hindi alam ni Ramon, pero nang masilayan niya noon si Sanaya sa unang pagkakataon, ay nabighani nito ang puso niya. Sa hotel mo na lang ako dalhin. Paliligayahin kita. Hindi kumibo si Ramon dahil alam niyang nakainom din si Sanaya. Ilan segundo silang nagtitigan hanggang si Sanaya ang unang natawa. Alam mo, ikaw lang yung pulis na hindi ko pa napapangiti. Lahat ng pulis sa presinto napapangiti kapag nahuhuli ako. Sungit-sungit mo naman. Akala mo ba dahil ang binabantayan mo ko tataas ang ranggo mo? Di ako nandito para ngumiti. Tumas ang ranggo ko. Sayang naman. Nakangising wika ni Sanaya at natawa. Gwapo ka pa naman. Crush mo siguro ako, no? Don't worry, crush din kita. Napairap si Ramon. Hindi ubra sa akin yan, Sanaya. Lumapit ng kaunti sa Sanaya kahit nakaposas. Hindi pa ako nagsisimula, Ramon. Tahimik ang paligid. Huli na to, Sanaya. Ipapakulong na talaga kita oras na mai-report ka na naman. Halika na, iuwi na kita at bukas sa bukas gusto kong magre-report ka sa presinto para mangako na hindi ka na ulit magdanakaw at manloloko. Nagulat si Ramon nang humawak sa braso niya si Sanaya. Pwede bang idala mo ko kung saan? Huwag sa bahay. Gusto kong makalimot kahit na sandali lang, Ramon. Hindi nagtagal ay nakita na lamang nilang isa't isa sa isang hotel. Silang dalawa lang ang tao sa kwarto hanggang sa bahagyang tumagilid ang ulo ni Sanaya at diretsyon tumitig sa mata ni Ramon. Alam mo, pwede naman tayo mag-usap na maayos. Kailangan bandalin mo ko sa presinto kinabukasan at saka tanggalin mo na tong posas. Mag-uusap tayo sa presinto bukas, Sanaya. Matulog ka na. Tinanggal niya ang posa sa kamay ni Sanaya at hinilot ang namumula nitong palapulsuhan. Ang boring mo naman, Ramon. Wala bang ibang option? Hindi sumagot si Ramon. Ngumiti si Sanaya, yung tipong may balak. Paano kung bigyan kita ng isang gabi? Gawin mo ko nobya. Napatigil si Ramon. Hindi sa tukso kundi sa kapal ng mukha ng kaharap niya. Kapag pinalaya mo ko at pinalampas ang ginawa ko, sasaya ka ngayong gabi. Nanahimik si Ramon. Di ako ganong klaseng pulis, Sanaya. Ngumiti si Sanaya. Hindi pa. Biro ni Sanaya. Ngunit sa kabila ng matigas na paninindigan ni Ramon, hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi niya maiwasang tumingin. Kung bakit hindi niya maiwasang makaramdam ng pananabik kay Sanaya. Sigurado ka, Ramon? Narinig ko sa presinto na naghahanap ka ng mapapangasawa. Gusto mo bang ako na lang? Basta ba, iaahon mo ako sa kahirapan. At isa pa, crush mo ko, no? Apektadong-apektado ka eh. Sige na, gawin mo na ako nobya para makaahon na ako sa kahirapan. Natawa si Sanaya dahil may gusto naman talaga siya kay Ramon. Masyado lamang itong perpekto sa mga katulad niyang makasalanan. Oras sa pakasalan kita. Gusto kong magbago ka, Sanaya. Hindi sumagot si Sanaya. Hanggang sa isang maling desisyon. Isang gabing hindi na nila mababawi pa. Naglapat ang mga labi nilang dalawa na hindi kalaunan ay lumalim pa. Pantasya mo talaga ako, no? Be mine. Be my girlfriend. And soon, be my wife. Pangako, yayaman ako para sa'yo. Napapikit si Sanaya pero hindi siya naniwala kay Ramon. Pero sa gabing yun, pinaubaya niya lahat sa lalaki. Naglapat ang mga labi nilang mapaghanap na hindi kalaunan ay lumalim. Napagalaman ni Ramon na birhen pa ito. Subalit nang gumising si Sanaya dahil sa tawag, ay kinuha niya ang cellphone ni Ramon na tumutunog. Ramon, anak, patay na ang papa mo. Inatake siya sa bar kagabi. Umiiyak na wika ng ina nito. Doon nagulat si Sanaya, lalo na nang makita ang wallpaper sa cellphone ni Ramon. Family picture.
At ang ama ni Ramon ay ang isa sa ninakawan niya sa loob ng bar. Nilasing upang makuha ang wallet ito. I'm sorry. Kasalanan ko kung bakit namatay ang ama mo. Kaya tumakbo si Sanaya. Pagkagising ni Ramon ay wala na ito. Tila naglaho na parang bula. Ang nakakatawa pa ay nakapose siya sa kama na walang ibang ginawa kundi hintayin na may pumasok na staff para lang kalagan siya. Isang nakakahiyang pangyayari sa buhay ni Ramon. At ngayon, bumalik silang dalawa sa realidad. Nakatayo sa harapan ni Sanaya si Ramon. 6 na taon. Napayuko si Sanaya. Hindi ko ginustong mangyari yun. Kailangan kong umalis dahil hindi kita pwedeng pagkatiwalaan. Mali ko bang ikulong mo ko kinabukasan o magiganti ka oras sa malaman kung ano kasalanan ko sa'yo. Kaya ka tumakbo na lang, anak ko. Paano kita ipapakulong at dadalhin sa presinto pagkagising natin ko? Nambatayan ako, ha? Di rin kita ipapakulong, Sanaya. Ganun kita kamahal noon, nahanda ko nga magbulag-bulagan. Nanigas ang hangin sa pagitan nila. Walang nagsalita agad. Hanggang sa marahan na kumala si Sanaya sa pagkakayakap kay Anya. Hindi mo anak si Anya, Ramon. Please, layuan mo na kami. Ulit ni Sanaya at pinipigilan na maiyak. Doon, tuluyang tumigas sa mukha ni Ramon. Fine. Malamig na sagot ni Ramon. Kung yan ang gusto mong panindigan, ako rin. Bigla siyang tumayo ng tuwid at umatras ng isang hakbang. Lucas. Mula sa hindi kalayuan, agad lumapit ang kasamahan niya. Sir, prepare a report. Tatapusin natin to sa legal na proseso. Custody, verification at lahat ng kailangan. Nanlaki ang mga mata ni Sanaya. Ramon, huwag. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. At hindi na rin ako magpapauto sa'yo, Sanaya. Parang may sumaksak sa dibdib ni Sanaya. 6 na taon kitang hinanam. Iniisip kong anong mali sa akin pero ngayon, klaro na. Hindi ikaw ang problema nun kundi ako. Dahil naniwala ako sa'yo na magbabago ka at hindi mo ko iiwan. Napaatras si Sanaya. Sanaya, alam kung saan ako hanapin. Kung gusto mong tumakbo, sige, pero tandaan mo, hahanapin kita. Kahit saan lungga pa yan, makuha ko lang anak ko. Ramon, hindi mo kami pag-aari. Kung hindi ko siya anak, wala kang dapat ikatakot, di ba? Walang naisagot si Sanaya. At iyon ang sagot na kailangan ni Ramon. Tahimik siyang tumalikod. Pero bago siya tuluyang sumakay sa sasakyan, ay nagsalita si Anya. Mama, mahinang tawag ni Anya. Pareho silang natigil. Lumingon si Ramon. Siya po ba talagang papa ko, no? Alam ko pong siya yung papa ko. Nararamdaman ko po sa puso ko. Hindi sumagot si Sanaya pero tuluyan siyang lumuha. Kinagabihan, tahimik ang bahay pero gising ang lahat. Hindi pwede to. Bulong ni Sanaya. Samantalang si Anya tahimik lang sa tabi. Mama? Mahinang tawag nito. Hindi siya sumagot agad. Pagod na po akong tumatakbo tayo. Saad ni Anya, napapikit sa Sanaya. Hindi naman po masama kung may papa ako, di ba? At aminin niyo kung sino po ba siya. Muling tanong ng bata, niyakap ni Sanayang anak. Anya, malaki ang atraso ko sa ama mo. Pasensya ka na anak kung ako yung naging nanay mo, ha? Pasensya ka na kung ganito ang buhay na naibigay ko sa'yo. Nasaktan si Salome dahil sa sinabi ng anak. Samantala, sa loob ng presinto ay mahigpit ang hawak ni Ramon sa dokumento ni Sanaya. Boss, sigurado ka ba rito? Tanong ni Lucas. Hindi na ako atras. Alam kong patapos ng mission natin dito. Pero hindi ako alis na hindi kasama magina ko. Kung anak ko siya, kukunin ko siya. At si Miss Sanaya? Tanong ni Lucas. Saglit siyang natahimik hanggang sa bahagya siyang napangiti. Hindi ko na rin siya pakakawalan. Pinaglololoko ko lang sarili ko. Na makita ko siya ulit. Ganun pa rin talaga kabaliw ang puso ko para tumibok ng napakabilis para sa babaeng pinosas ako sa kama. Natawa si Lucas at Ramon. Kinabukasan na iwala na mag-ina niya nang bumalik siya. Bukas ang pinto pero walang laman ng bahay. Napamura si Ramon sa ilalim ng hininga. Boss, wika ni Lucas.
Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Tumingin sa paligid. Tumakbo ka ulit, Sanaya. Sinusubok mo talagang kakayahan ko, no? Hinawakan niyang isang maliit na laruan na naiwan sa sahig. Pero this time, ako nang hahabol sa'yo. Lumabas siya ng bahay. Lucas. Yes, boss. Tanong ni Lucas. Ilak mo lahat ng posibleng dan palabas ng probinsya. Bus terminal, sports, kahit private vehicles. I-check mo. Utusan ng ibang kapulisan. Copy, boss. Automatic na tura ni Lucas. Sumakay si Ramon sa sasakyan at ngayon ay hindi na siya naghahanap. Nanghuhuli na siya. Sa kabilang banda, hingal na hingal si Sanaya habang hawak ang kamay ni Anya sa terminal. Mama, saan tayo pupunta? Tanong ni Anya. Hindi siya sumagot agad pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya sigurado dahil kahit saan siya tumakbo, alam niyang may isang lalaking hindi natitigil na matagpuan siya. Mas delikado ngayon dahil hindi na ito umiibig sa kanya, kundi naniningil. Mama, nasa na po yung bus? Hingal na tanong ni Anya habang mahigpit ang kapit sa kamay niya. Hindi pinansin ni Sanaya si Anya at nalipat ang tingin niya kay Salome. Mama, ayos lang kayo? Oo, rito na muna ako anak. Hinihingal na ako eh. Tawagan niyo na lamang ako kapag aalis na tayo. Wika ni Salome. Malapit na, konti na lang. Pilit na sagot ni Sanaya kahit siya mismo ay hindi sigurado. Lumingon sa kanyang likod at tuon. Nanlaki ang mga mata niya. Sa gitna ng maraming tao, diretso, determinado, at hindi naliligaw ang hakbang ni Ramon. Parang automatikong tumigil ang mundo niya. Mama? Napansin ni Anya ang paninigas ng katawan niya. Takbo! Bigla niyang sigaw. Mama, babalikan na lang kita rito. Itatakas ko lang po si Anya. Hinila niyang anak, pilit na sumisingit sa mga tao. Halos mabangga na siya. Halos matumba pero hindi siya tumigil. Hindi sila pwedeng mahuli. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Ngunit mas mabilis si Ramon. Sanaya! Sigaw nito. Umalingaw-ngaw sa buong terminal. Lalong bumilis ang takbo ni Sanaya pero sa gitna ng kaguluhan, nadapa si Anya. Mama! Iyak ng bata. Anya! Agad siyang yumuko at niyakap ang anak. Sa isang igla, may matigas na bisig ang yumakap sa kanila mula sa likod. Naniga si Sanaya. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam niya na kung sino nakayakap sa kanila na mahigpit. Got you. Paos ngunit mariing bulong ni Ramon malapit sa tenga niya. Mahigpit ang yakap nito at parang takot at takot itong mawala siya ulit. Bitawan mo ako! Nagpupumigla si Sanaya pero hindi siya makaalis. Mas lalo lang humigpit ang yakap ni Ramon. Huwag mo na subukan tumakbo pa ngayon. Nagtitimpi lang ako, Sanaya. Pero may hangganan ng pagtitimpi ko. Ramon, nasasaktan ako! Ang higpit ang yakap mo! Agad itong niluwagan. Pero hindi tuluyang bumitaw. Sa halip, marahan itong hinawakan na magkabilang balikat niya at dahan-dahang hinarap siya. Nagtagpo ang mga mata nila at sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita ni Sanaya kundi pagod, sakit at isang lalaking ayaw nang maulit ang nakaraan. Bakit? Mahina pero diretsong tanong ni Ramon. Bakit ka pa rin tumatakbo? Hindi agad nakasagot si Sanaya. Humigpit ang hawak niya kay Anya. Dahil hindi kita kayang pagkatiwalaan, Ramon. Hindi noon, at lalo na ngayon. Natawa si Ramon, isang mapait na tawa. Talaga? Ako pang hindi mapagkakatiwalaan. Bakit ba takot na takot ka sa akin, Sanaya? Lumapit siya ng kaunti. Iniwan mo ko na parang wala lang. Dinalangan ako, tapos ngayon ako masama. Hindi mo alam ang buong kwento, Ramon. Then tell me! Sigaw din ni Ramon, dahilan para mapatingin ang ilang tao sa kanila. Pasensya na kayo, nag-aaway lang kami ng asawa ko. Tuluyan na silang hindi pinansin ng ibang tao dahil sa sinabi ni Ramon. Biglang umiyak si Anya sa pagitan nila kaya nagulat si Ramon. Tama na po. Hikbi ng bata. Ayoko na po kayo mag-away. Papa, Mama. Parang may pumutol sa galit ng dalawa. Napatingin si Ramon kay Anya. Dahan-dahan siya lumuhod sa harap ng bata. Hey,
Mahina niyang sabi, pinupunasan ng luha nito. Hindi kita sasaktan at lalong hindi ko sasaktan ng mama mo. Nandito lang ako dahil gusto kong magpakama sa'yo pero tigas ng ulo ng mama mo. Totoo po, hindi mo kami sasaktan. Nanginginig na tanong ni Anya. Tumingin si Ramon kay Sanaya. Hindi ko kayo hahabulin para saktan. Hinahabol ko kayo. Dahil ayoko na kayong mawala pa. Nanlambot ang tuhod ni Sanaya sa narinig. Tumayo si Ramon at muling hinarap siya. Sumama ka sa akin. Mahinahon na sabi ni Ramon. Hindi bilang pulis, kundi bilang taong may karapatang malaman ng totoo. Wala kang karapatan kay Anya. Kung hindi ko siya anak, aalis ako. Hindi na ako babalik. Pangako. Pero kung anak ko siya, hindi ko nahayaang maranasan niya yung buhay na tinatakbuhan niyo. Napapikit sa Sanaya. Ramdam niyang maliit na kamay ni Anya na kumakapit sa kanya. Mama, Mahinang sabi ng bata. magsabi ka na po ng totoo. Unti-unti siyang dumilat at sa pagkakataong yun, hindi na tumakbo pa si Sanaya. Ramon, ipangako mo sa akin na hindi mo ilalayo sa akin si Anya. Mangangako lang ako kung ipapangako mo rin na hindi natatakbo pang muli Sanaya. Naglaban ang mga paningin nila at si Sanaya ang sumupo at dahan-dahan na tumango. Matapos ang tagpo na yon ay tahimik sila sa dating apartment ni Sanaya. Manatili na muna kayo rito. Pagkatapos ng misyon, babalik tayo ng Maynila. Wika ni Ramon at hinaplos ang pisngi ng anak. Hindi, ayokong bumalik sa Maynila. Magtatalo na naman ba tayo, Sanaya? Anak, pakinggan mo na si Ramon, tama? Ramon ang pangalan mo? Tanong ni Salome. Opo, Mama. Mama, bakit mo tinatawag na mamang nanay ko? Alang ang papang itawag sa mama mo. Namimiloso pa ka, Ramon. Bakit hindi ko tatawaging mamang nanay ng mapapangasawa ko? Namula sa Sanaya sa sinabi ni Ramon, samantalang napangiti si Anya at Salome. Papa, Mahina pero punong-puno ng saya ang boses ng bata. Napangiti si Ramon. Yung ngiti na matagal na niyang hindi naramdaman. Totoo, magaan at walang halong galit. Sagot niya. Bahagyang yumuko para magpantay sila ng tingin. Hindi na pinansin pa si Sanaya na namumula. talaga po bang anak niyo po ako? Diretso nitong tanong. Inosente ngunit may halong kaba. Hindi agad sumagot si Ramon. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang maliit na kamay ni Anya. Oo, takot si mama mo na ipadianites ka at sa tingin ko hindi na yung kailangan. Dahil alam naman natin pareho na ako talagang tatay mo. Bahagya siyang umiti at pinisilang ilong ni Anya. Unang araw na kita pa lamang kitang nakita. Alam kong anak na kita. Napanganga si Anya bago ito napangiti ng sobrang laki. Halos hindi mapigilan ng saya. Talaga po, Papa? Tumango si Ramon. Oo, at kung papayagan mo ko, gusto kong bumawi. Bumawi? Ulit ni Anya. Sa lahat ng panahong wala ako sa tabi mo, gusto ko ring magpaalam kung pwede kong ligawan ng mama mong may magaspang na pag-uugali. At pangako, hindi ako tutulad sa maliligaw niyang bigla-biglang mahahalik. Biglang yumakap si Anya sa kanya at natawa. Naririnig ko mga insulto mo, Ramon, ha? Ines na sabat ni Sanaya, kaya nginisiyan lamang siya ni Ramon. Okay lang po. Masiglang sabi ng bata. Pwede naman tayo magsimula ngayon, di ba? Pumapayag din po kung ligawan niyo si Mama para mabuo na tayo. Napapikit si Ramon habang niyayakap ang bata pabalik. Pwede. Sa gilid ng kwarto, tahimik na nakatayo si Sanaya. Pinapanood niyan dalawa, ang eksenang ilang taon niyang iniiwasan pero alam niyang hinahangad ng kanyang puso. Papa, Muling tawag ni Anya habang nakayakap pa rin. marunong po ba kayong magbike? Natawa si Ramon na mahina. Oo naman, ikaw ba? Umiling si Anya. Hindi pa, pero gusto kong matuto. Then, ituturo ko sa'yo. Lahat ng gusto mong matutunan, ituturo ni Papa sa'yo. Promise? Malambing na tanong ni Anya.
Natutuwa si Ramon na sa kabila ng pagiging wala niya sa buhay ng anak, ay hindi ito nagtanim ng galit sa kanya. Promise, princess. Pinky promise po. Sabay abot ng maliit na daliri ni Anya. Sandaling natigilan si Ramon bago ito ngumiti at inabot ang daliri ng bata. Pinky promise. Mas lalo pang kumislap ang mga mata ni Anya. Papa, Mahina nitong dagdag. pwede po ba kitang tawaging Papa palagi? Parang may kumurot sa puso ni Ramon. O, pwede. Oo naman. Gusto ko yun, Anya. Sa hindi kalayuan, napahawak si Sanaya sa dibdib niya. Lumapit si Ramon kay Sanaya habang buhat si Anya na ngayon ay nakasandal na sa balikat niya. Salamat. Mahinahong sabi ni Ramon. Hindi siya agad sinagot ni Sanaya. Hindi pa ako nagtitiwala sa'yo. Malamig nitong tugon pero hindi na kasing tigas ng dati. Tumango si Ramon. Alam ko. Pero hindi na rin ako tatakbo. Dagdag ni Sanaya. Doon tuluyang napangiti si Ramon. Good, kasi di na rin kita hayaan tumakbo pa. Nagtagpo ang mga mata nila. Hindi na tulad ng dati na puno ng galit. Sa gitna nila, mahimbing nang nakatulog si Anya. Yakap ang lalaking ngayon pa lang niya tunay na nakilala. Maagang nagising si Ramon kinabukasan. Tahimik ang apartment. Ang tanging maririnig ay ang mahina at pantay na paghinga ni Anya na mahimbing pa ring natutulog sa kama. Napangiti siya. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot ng bata bago siya tumayo at nag-inat. Ang aga mong gumising. Napalingon siya. Nasa may pintuan si Sanaya, nakasandal, nakapamulsa, seryosong mukha. Sanay na, may pasok din ako sa presinto. Mas gusto kong madali na matapos sa mga gawain ko rito sa Santa Fe. Para makaalis na tayo. Ikaw, bakit ang aga mong nagising? Hindi ako sanay matulog na mahimbing habang alam ko may iba kaming kasama sa kama ni Anya. Masanay ka na kasi habang buhay mo na ako makakasama sa kama. Hindi nakapagsalita si Sanaya at naputol ang dapat pag-uusap nila nang marinig nilang pag-iyak ni Anya sa kwarto. Papa, nasan ka? Biglang bumangon si Anya, sabay takbo kay Ramon at niyakap ito na makita siya. Hey, I'm here. Akala ko po malis kayo eh. Umiiyak na wika nito, kaya naawa si Sanaya, samantalang humalik sa noon ni Anya si Ramon. Hindi ako alis para iwan ka na naman. May pasok ako sa work pero uuwi din ako dito pagkatapos. Saglit na natahimik si Anya bago muling nagsalita. Good morning po. Napangiti si Ramon at ginulo ang buhok nito. Good morning, kulit. Napanguso si Anya. Hindi ako makulit. Totoo ba? Natatawang tanong ni Ramon upang kahit na papano ay maibsan ang takot ng anak. Bago pa makasagot ang bata, may kumatok sa pinto. Napakunatan noon ni Sanaya. May inaasahan ka? Tanong ni Ramon, umiling sa Sanaya. Wala. Mabigat ang pakiramdam ni Ramon habang papalapit sa pinto pero naunahan na siya ni Sanaya. Ako na magbubukas. Lambingin mo na lang muna si Anya. Pagbukas sa Sanaya ay tumambad ang isang lalaking hubad-baro pa. Sanaya! Wika nito at may dalang plastik ng prutas at may nakakalokong ngiti sa labi. Namiss mo ba ako? Agad naniga si Sanaya. Anong ginagawa mo rito, Marco? Sa loob ng apartment, napalingon si Ramon. Marco? Bulong niya sabay tingin kay Anya. Sinong Marco? Biglang kumislap ang mga mata ng bata. Papa, Bulong sigaw ni Anya sabay hatak sa braso niya. siya po yung manliligaw na sinasabi ko. Napatas ang kilay ni Ramon at sumilip kay Marco. Siya pala yun. Nagkatinginan silang mag-ama ulit. Mas gwapo ako, no? Anya? Siya, malaki ang tiyan. Ako, may 6-packs abs. Sa isang iglap ay pareho sina Anya at Ramong napangiti. Hanggang sa sabay na bumungis-ngis. Hindi napigilan ni Anyang matawa. Papa, mas pogi tsaka macho po talaga kayo. Pambobola ni Anya. Teka, seryoso? Ito sinasabi ng mama mo na boyfriend niya? Natatawang tanong ni Ramon sa anak habang sinusukat ang tingin si Marco mula ulo hanggang paa.
Napakamot si Marco sa batok, halatang naguguluhan. Sino ka? Tanong nito kay Ramon. Papa ko! Proud na sagot ni Anya. Papa? Ulit ni Marco, nanlaki ang mata. Nagkabalikan kayo, Sanaya? Oo, nagkabalikan kami ni Sanaya. Narinig na ang mahinang ngunit tuloy-tuloy na pagtawa ni Ramon at Anya sa likod ni Sanaya. Napapikit si Sanaya, halatang pinipigilan ng inis. Excuse me. Singit ni Ramon habang papalapit. Pilit pinipigilan ng tawa. Ikaw yung manliligaw ng asawa ko. Ngumiti si Marco, pilit pinapabango ang sarili. Oo, at anong asawa? Kasal si Sanaya? Tanong ni Marco. Wala naman singsing. Walang singsing kasi tinakbuhan niya ako pero huwag kang mag-alala. Invited ka sa kasal namin. Nakangising sagot ni Ramon. Niyayabangan ang maliligaw ni Sanaya. Papa, stop! Tawa ng tawa si Anya. Ang sama natin! Sorry. Hingal na sagot ni Ramon pero halatang hindi talaga nagsisisi na mayabang sa harapan ni Marco. Lalong nainis sa Sanaya. Pwede bang tumigil kayo? Singhal niya. Tumigil ang mag-ama pero may natitirang ngiti sa labi. Lumapit si Ramon at tumayo sa tabi ni Sanaya. Pasensya na. Sabi ni Ramon kay Marco pero may halong biro pa rin ang tono. Hindi ko lang ina-expect na ikaw palang naliligaw kay Sanaya na sinubukan na halikan siya kahit hindi niya gusto. Gusto mo bang magkita tayo sa presinto? Napatas ang kilay ni Marco. Anong ibig mo sabihin? Ngumiti si Ramon, yung ngiti na may konting pananakot. Wala naman. Siguro mataas lang standards ko para sa kanila. Hindi na babagay si Sanaya sa katulad mong mukhang tambay at bastos na pipilit ng isang babae na halikan ka. General din pala ako. Nice to meet you. Marco, umalis ka na. Mariing sabi ni Sanaya. Ngayon na. Napatigil si Marco bago bumuntong hininga. Sige, babalik na lang ako. Sabi nito sabay suliyap kay Ramon. Pag wala ka na. Napangiti si Ramon, bahagyang yumuko. Yun ay kung mawawala pa ako. Isang simpleng sagot pero sapat para manahimik si Marco. Tuluyan itong umalis. Pagkasara ng pinto ay nakangising humarap si Ramon kay Sanaya. Yun ang ipapalit mo sa akin, Sanaya. Nakakatampo naman. Sabi mo sa kanya na tigilan ng panggugulo sa'yo dahil hindi ako magdadalawang isip na ipakulong siya oras na magtangka siyang halikan ka ulit. Namula sa Sanaya dahil sa sinabi ni Ramon. I'm possessive, baby. Ang akin ay sa akin lamang. Umirap na lamang sa Sanaya sa hangin at hindi pinapahalata na nagwawala na ang puso niya. Hello, Jump Tales listeners! Papunta na po tayo sa exciting part ng kwento. Ano sa tingin niyo ang mangyayari? Huwag pong mahiya na i-comment ang inyong salobin ha. Marami pong salamat! Natapos niyang misyon ni Ramon ilang linggo matapos niyang masiguro na hindi natatakbo pa si Sanaya. Tahimik ang loob ng sasakyan. Tanging tunog ng makina at mahinang paghinga ni Salome ang maririnig. Nakasandal ito sa upuan, pagod na pagod, habang si Anya ay mahigpit ang kapit sa kamay ni Sanaya sa passenger seat. Safe bang nasa kandungan ko si Anya, Ramon? Okay lang, papagalang ko lang pagmamaneho para safe pa rin. Natahimik ng ilang minuto hanggang sa muling binasag ni Sanaya ang katahimikan. Ramon, kailangan ba talagang sa Manila pa? Natatakot si Sanaya. Minadali kong mission para makabalik tayo ng Manila agad. May mas magandang buhay ang naghihintay sa Manila sa piling ko, kaya huwag ka nang magmatigas, Sanaya. Pabalik na talaga sila sa Maynila. Pagdating natin sa Maynila, biglang basag ni Ramon sa katahimikan ulit. Ipapasok ko agad sa ospital ang mama mo. Napatingin si Sanaya sa kanya. May kakilala akong doktor. Sagot ko lahat ang gastos. Hindi ko hayaan lumala pa yan at sasabihin mo sa akin lahat ang pinagkautangan mo. Babayaran ko lahat. Hindi agad sumagot si Sanaya. Si Anya. Dugtong pa ni Ramon. Bahagyang lumambot ang boses. Ipapasok ko sa magandang school. Yung tahimik, ligtas, yung hindi niya mararanasan yung buhay na tinatakbuhan niya. Gusto ko makapag-aral si Anya na maayos. At hindi na tumatakbo kung saan. Ikaw din, kung gusto mong mag-aaral, pag-aaralin kita. Napayakap si Anya kay Sanaya. Mama,
Bulong nito. Ang yaman pala ni Papa pero tinakbuhan mo. Buang ka po talaga. Anya? Saway ni Sanaya sa anak. Dahan-dahang humigpit ang hawak ni Sanaya sa anak. At ikaw? Saglit na tumigil si Ramon. Napahinga siya ng malalim bago muling nagsalita. Hindi na kita pakakawalan pa. Napatitig si Sanaya sa gawapong mukha ni Ramon. Pagkatapos nating ayusin ang lahat, tuloy ni Ramon. Pakakasalan kita. Parang tumigil ang mundo sa loob ng sasakyan. Hindi, ayoko. Isang salitang bumasag sa lahat. Mahinahon pero matigas. Napahigpit ang hawak ni Ramon sa manibela. Anong sabi mo, Sanaya? Hindi ako pakakasal sa'yo. Ulit ni Sanaya. Mas klaro na ngayon. Hindi ganyang kasimple to, Ramon. Pati si Anya ay napatingin sa kanila. Akala mo ba, dahil nahuli mo kami, dahil may anak tayo, pwede mo nang ayusin ang lahat sa isang desisyon? Nanginginig ang boses ni Sanaya pero hindi siya umatras. Halos hindi humihinga ang loob ng sasakyan. Napahigpit ang hawak ni Ramon sa manibela, pero hindi siya sumagot agad. Pwede po ba akong magsalita? Mahinang boses ni Anya ang pumutol sa tensyon. Parehong napalingon sina Ramon at Sanaya sa bata. Yakap ang maliit itong bag, pero ang mga mata nito ay seryoso. Hindi tulad ng dati na puno lang ng inosenteng saya. Mama, Papa, Panimula ni Anya, dahan-dahan. hindi ko po masyadong naiintindihan lahat ng nangyari sa inyo kung bakit po galit na galit kayo sa isa't isa. Pero naiintindihan ko po yung nararamdaman ni Mama. Napakunatan noon ni Ramon. At naiintindihan ko rin po si Papa. Dagdag ng bata. Tahimik lang si Ramon, nakikinig. Huminga ng malalim si Anya. Tama po si Mama. Hindi po ganun kadali yun, Papa. Kung hindi na po tayo talaga mabubuo, naiintindihan ko rin po. Saglit siyang tumingin sa kamay ni Sanaya na mahigpit ang hawak sa kanya. Ang dami po naming pinagdaanan ni Mama. Tumatakbo po kami lagi. Natatakot po siya lagi. Unti-unting bumaba ang boses ni Anya. Kaya kung gusto niyo pong maging okay kami, gusto ko rin naman po yun, Papa. Masaya po ako makilala ka't magkasama na po tayo sa wakas. Tumingin siya kay Ramon. Pero kung babalik po kayo sa buhay ni Mama, kailangan niyo pong patunayan. Ani Anya, natigilan si Ramon. Patunayan? Ulit ni Ramon. Tumango si Anya. Opo, manligaw po kayo kay Mama. Parang biglang gumaan ang hangin. Napatingin si Sanaya kay Anya. Gulat na gulat. Anya, anong sinasabi mo? Usapang matanda to, anak. Pero tuloy-tuloy ang bata. Hindi po pwedeng basta na lang. Kasal agad. Hindi po ganun si Mama. Tumitig si Anya kay Ramon. Kung mahal niyo po talaga siya, ligawan niyo po siya, katulad ng ginagawa sa mga pelikula. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila, hanggang sa napangiti si Ramon. Isang tahimik pero totoo at malambot ng ngiti. Ganun pala. Napailing siya ng bahagya, halatang natutuwa. Ang hirap naman ng kondisyon mo, anak, pero tama ka. Sa totoo lang, hindi niligawan ni Papa si Mama noon kaya gusto kong bumawi. Deserve ni Mama na ligawan. Sagot ni Ramon, pero may lambing sa boses. Ngumiti si Anya. Hindi naman po, madali lang yan kung mahal niyo si Mama. Natawa si Ramon na mahina. Tinuruan ka ba ng mama mo niyan? Umiling si Anya. Hindi po, pero alam ko po kasi hindi basta-basta si Mama. Napatingin si Ramon kay Sanaya, at sa pagkakataong yun, hindi galit ang nasa mga mata nito, kundi kaba at kaunting pag-asa. Sanaya, hindi agad sumagot sa Sanaya. Papayag ka ba? Napalunok si Sanaya. Hindi siya handa at natatakot pa rin siya, pero hindi rin siya tumanggi. Hindi ako nangangako, Ramon, at hindi rin ako madaling mapasagot. Tumango si Ramon. Good. Napakunutan noon ni Sanaya. Anong good? Ramon, marami ka pang malalaman sa akin na baka dahilan kung bakit iwan mo ko.
Ngumiti si Ramon, yung tipong seryoso pero may halong kilig. Mas gusto ko yan. Ayoko napipilitan ka, Sanaya. Isa pa, ano pa bang hindi ko nalalaman sa'yo, Sanaya? Dahil ba marami kang utang? Nahihiya ka bang humingi ng tulong sa akin? Kaya kitang inaayang magpakasal. Para kung ano yung sa akin ay sa'yo din. Upang sa ganun, hindi ka mahihiyang gamitin at ubusin ang pera ko kasi asawa mo na ako. Saglit siyang tumingin kay Anya samantalang halos malaglag ang panga ni Sanaya sa gulat. Pero dahil hindi ka pa handa, pues maghihintay ako. Nahintay nga kita ng 6 na taon na walang kasiguraduhan kung makikita pa kita. Ngayon pa ba na may anak tayo? At Anya, bakuran mo ng mama mo at isumbong ang lahat ng magtatangkang maligaw sa kanya. Habang nasa trabaho ako dahil ako lang pwedeng maligaw sa mama mo. Biglang pumalakpak si Anya sa tuwa. Yay! Ligawan series! Napalingon si Ramon natatawa. Pero, dagdag niya, bumalik ang tingin kay Sanya. Hindi ako susuko. Nagtagpo ang mga mata nila at sa unang pagkakataon, hindi na ito habulan, kundi isang simula. Isang panibagong laban na hindi na para hulihin si Sanaya, kundi para mapanalunan siya. Habang umaandar ang sasakyan papuntang Maynila, may bagong direksyon na rin ang puso nilang tatlo. At sa gitna ng katahimikan, Papa, bulong ni Anya. Sagot ni Ramon. bibigyan niyo po ba si Mama ng flowers? Tanong ni Anya. Napangiti si Ramon. Hindi lang flowers, princess. Sumulyap siya kay Sanaya. Buong effort. Di kita naligawan noon at pangit din ang huli nating pagkikita, Sanaya. Pero sana, pagkatiwalaan mo ko ngayon. Tuluyang bumigay si Sanaya. Hinayaan ng puso na amining nababaliw pa rin talaga siya kay Ramon. Isang buwan ang lumipas. Maaga pa lang ay gising na si Sanaya. Nakatayo siya sa maliit na kusina ng condo unit ni Ramon sa Maynila. Tahimik na nagtitimpla ng kape. Hindi pa rin siya sanay. Sa katahimikan, sa seguridad. Sa ideya na hindi na niya kailangang lumingon sa likod niya bawat segundo dahil may humahabol sa kanya. Tuloy-tuloy na rin ang chemotherapy at gamutan ni Salome. Mama? Mahinang boses ni Anya mula sa hagdanan. Napangiti sa Sanaya. Gising ng princess ni Ramon. Sumilip si Anya, naka-uniform na. Malinis, maayos at halatang excited. Opo, may quiz kami today. Masiglang sabi nito. Binihisan ako ni Yaya Dayan. Lumapit ito at yumakap sa kanya. Mama, ihahatid po ba ako ni Papa? Bago pa siya makasagot, syempre. Mula sa likod, sumingit si Ramon. Naka-uniform na pampulis, plansyado at guwapo, pero ang ngiti niya ay para lang sa dalawa. Hatid sundo package ka sa akin araw-araw. Yay! Tuwan-tuwang sagot ng bata. Napailing sa Sanaya. Hindi mo kailangang gawin yan araw-araw, Ramon. May trabaho ka. Kasama yan sa panliligaw ko, baby. Napatingin si Sanaya sa kanya. At saka, dagdag ni Ramon, bahagyang yumuko kay Anya. Special and little commander ka eh. Napatawa si Anya. Mama, ang sweet ni Papa. Alam ko. Simpleng sagot ni Ramon, taas noo pa. Ramon, babala ni Sanaya pero may bakas na ngiti. Natapos ang umaga nila sa kulitan ng mag-ama niya kaya natawa na lamang si Sanaya. Sa presinto nang makapasok si Ramon. Uy, General, good morning. Good morning, Sir Ramon. Sunod-sunod ng bati ng mga pulis pero hindi si Ramon ang sentro ng atensyon ngayon, kundi ang babaeng kasunod niya, si Sanaya. Ma'am Sanaya, good morning po. Ma'am, ang ganda niyo po ngayon ah. Napahinto si Sanaya, gulat na gulat. Good morning din. Nahihiya niyang sagot. Sa gilid natatawa si Ramon. Famous ka na rito. Ginawa pa naman kitang personal assistant / misis ko. Ano? Ngumisi si Ramon. Kasi pinagmamalaki kita. Kayo ni Anya. Ayoko rin na may nirereto silang iba sa akin kasi malinaw na sa akin na ikaw ang makakasama ko habang buhay, Sanaya. Napatingin si Sanaya sa kanya. At isa pa, kilala ka na dito bilang may bahay ni General Ramon de la Cruz. Namula si Sanaya. Hindi pa tayo kasal. Nanliligaw pa lang ako. Dagdag ni Ramon, proud na proud.
Pero mas magandang alam nilang may soon-to-be Mrs. de la Cruz na. Sir, bilisan niyo po sigaw ng isa. Tahimik! Natatawang saway ni Ramon. Pero hindi niya maitago ang saya sa mukha nila ni Sanaya. Kinahapunan ay dumalaw sila sa ospital. Ma, kumusta na po kayo? Mahinang ngumiti si Salome habang nakahiga sa kama. Halatang mas maayos ng kondisyon. Mas magaan ang pakiramdam ko, anak. Sagot niya. Nasa tabi niya si Anya. Nagkukwento ng mga nangyari sa school. At si Papa po, lagi akong hinahatid. Proud itong sabi. Napatingin si Salome kay Ramon. Maraming salamat, iho. Salamat at minahal mong anak ko kahit nasakit yan sa ulo mo. Okay lang, dalawa naman ang ulo mo. Biro ni Salome na mula sa Sanaya. Mama, nandito si Anya. Umiling si Ramon at natawa bago nagsalita. Wala po yun. Responsibilidad ko yan. Saglit na katahimikan hanggang sa ngumiti si Salome. Ramon, tawag ni Salome. Po, alagaan mong anak ko ha. Tumingin siya kay Sanaya. At ikaw, tigilan mo ng katigasan ng ulo mo. Ma, reklamo ni Sanaya. Natawa silang lahat. Sana, ano man ang mangyari, paglaban mong anak ko, Ramon. Bili ni Salome kay Ramon na agad na ipinangako na magiging mabuting haligi ng tahanan sa kanilang pamilya. Nang sumapit ang gabi, tahimik ang balkonahe. Nakatayo sa Sanaya, nakatingin sa ilaw ng lungsod. Hindi ka pa rin sanay, no? Mula sa likod, lumapit si Ramon. Tumayo sa tabi niya. Hindi pa. Amin ni Sanaya. Parang anytime mawawala to. Natatakot ako dahil alam kong may inililihim pa ako. Umiling si Ramon. Sanaya, hindi mo kailangan na matakot. Nandito na ako, tutulong ako sa lahat. Basta lahat ng pinagkautangan mo, babayaran natin. Hindi na ito mawawala sa'yo. Di rin ako papayag na may mawala pa sa'yo, Sanaya. Nandito lang ako. Saglit na katahimikan ang bumalat sa kanila. Niyakap ni Ramon sa Sanaya mula sa likuran at nagulat si Sanaya nang may isang maliit na bouquet ng bulaklak na iniabot ni Ramon. Para sa'yo. Napatingin si Sanaya. Flowers? Ngumiti si Ramon. Day 30 ng paliligaw ko. Napahawak si Sanaya sa bulaklak. Hindi niya namalayan na napangiti na rin siya. Ang effort mo naman, Mr. General. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Buong effort ang ibibigay ko. Nagtagpo ang mga mata nila. Wala ng galit, wala ng takot, kundi isang unti-unting paghilom. Ramon, mahinang tawag ni Sanaya. Salamat. Ngumiti si Ramon. At hindi pa ako tapos. Napailing sa Sanaya pero hindi na siya umatras. Sa loob ng kondo, maririnig ang mahinang tawag ni Anya. Mama, Papa, sabay na po tayo matulog. Nagkatinginan sila at sabay na napangiti. Sa wakas, hindi na sila hinahabol ng nakaraan, kundi sabay na nilang hinaharap ang kinabukasan bilang isang buong pamilya. Lumipas ang linggo na kay bilis. Mainit ang araw sa labas, pero mas mainit ang tensyon sa loob ng presinto. Ma'am Sanaya, may naghahanap po sa inyo kanina, si Officer Gordon. Tukso ng isa sa mga pulis. Ah, ganun ba? Pilit na kalmadong sagot ni Sanaya. Pero sa di kalayuan, tahimik lang si Ramon. Nakatayo, nakasandal sa pader, nakapamulsa. Pero ang mga mata niya ay diretsyong nakatutok sa kanila. Hindi siya nagsasalita pero ramdam ang bigat at selos habang nakatitig kay Sanaya at sa kasamahang pulis. Sa loob ng opisina niya, maring sinara ni Ramon ang pinto. Masaya ka? Diretsyong tanong niya kay Sanaya kinahapunan. Napakunatan noon ni Sanaya. Ano naman to? Si Gordon. Malamig niyang sagot. Mukhang malakas ang loob na pormahan ka na. Kabago-bago, inaagaw ka niya sa akin. Ano ka ba? Trabaho lang yun, Ramon. Trabaho? Natawa si Ramon. Di ako tanga, Sanaya. May gusto yun sa'yo. Napahinga ng malalim sa Sanaya. Hindi na ako tatakbo, Ramon. Pero hindi ibig sabihin nun. Kontrolado mo na lahat sa paligid ko. Di ko gustong kontrolin ka, Sanaya. Nakakainis kasi. Ang ganda-ganda mo. Dapat ako lang yung nakakakita ng kagandahan mo para hindi ka nila magustuhan. Natatakot ako ipagpalit mo eh. Susumbong kita kay Anya. Ayoko may lumalapit sa'yo.
Nagtagpo ang mga mata nila. Bakit? Tanong ni Sanaya halos mapulong. Dahil, nasagot ko na kung bakit. Natatakot ako. Napahinto si Ramon. Dahil mahal kita. Parang biglang tumigil ang mundo. Napapikit si Sanaya. Yan ang problema, Ramon. Hindi ko kayang sabihin yan pabalik sa'yo. Parang may bumagsak sa loob ni Ramon. Hindi ko alam kung minahal ba talaga kita noon o kung takot lang ako mawala ng masasandalan, pero ngayon, hindi na ako tumatakbo. Nagkaroon ako ng panibagong purpose sa buhay nang binigyan mo ko ng pagkakataon na magsimula ulit. Tumingin siya diretso sa mata ni Ramon. Pinipilit kong harapin ka kahit hindi ko pa siguradong nararamdaman ko. Lumapit si Ramon at hinawakan niya mukha ni Sanaya. Hindi mo kailangang magmadali, Sanaya. Naghihintay lamang ako. Hindi ko kailangan ng sagot ngayon. Sandaling katahimikan na naghari sa pagitan nila, hanggang sa dahan-dahang sumandal si Sanaya sa kanya. Nagtagpo ang mga labi nila. Isang halik na punong-puno ng lahat ng hindi nila masabi, ng mga taon na nawala, ng mga tanong at ng pag-asang baka may mabuo pa. At nang lumalim palalong halikan nilang dalawa, ay biglang bumukas ang pinto. Pareho silang napaatras. Ramon! Isang malamig at mataray na boses ang pumutol sa sandali. Nanigas si Ramon. Mama. Napatingin si Sanaya at sa isang iglap, nagbagong ekspresyon ng babae. Mula sa pagkagulat, naging galit. Siya? Matalim nitong tanong. Tinignan ito mula ulo hanggang paa. Parang hinuhusgahan ang buong pagkatao ni Sanaya. Hindi ko akalaing may gana kang dalhin siya rito. Napakunutan noon ni Ramon. Mami, ano nangyayari? Lumapit ito kay Sanaya. Alam mo ba kung sino to? Malamig na tanong ng ina ni Ramon. Hindi sumagot si Sanaya. Isa kang pagkakamali at higit sa lahat. Dagdag ng ina, puno ng puot ang boses. Kabit ka ng ama ng anak ko! Parang sumabog ang mundo. Mami! Sigaw ni Ramon. Pero huli na. Nanlaki ang mga mata ni Sanaya. Ano? Sinasabi niyo? Nanginginig ang tanong. Ngunit ngumiti ng mapait ang ina ni Ramon. Hindi niya sinabi sa'yo. Tingin nito kay Ramon. Ang babaeng yan, ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin at kung bakit namatay ang daddy mo. Natahimik si Ramon. Dahan-dahang umatras sa Sanaya. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid niya. Mama, nagkakamali yata kayo. Hindi! Kitang-kita ko siya. Piniinom niya ng maraming alak ang daddy mo tapos kinuha na ng wallet sa bar nun. Nakita ko naghalikan sila. Sigaw ng ina ni Ramon. Halos malaglag ang panga ni Sanaya. Hindi makapagsalita. Inatake sa puso ang daddy mo dahil sa kanya! Sigaw nito. Tuluyang gumuha ang mundo ni Sanaya dahil akala niya tapos nang nakaraan. Pero ang totoo, hindi pa. Ilang saglit pa hindi na maililihim pa ni Sanaya ang lahat. Ramon, mahinang tawag ni Sanaya. Nanginginig ang boses pero hindi siya makatingin. Hindi rin makasagot si Ramon. At doon, lalo siyang nasaktan. Sabi mo sa akin na hindi totoo yun, Sanaya. Dahan-dahang umatras sa Sanaya. Parang bawat hakbang niya ay may binibitiwang pag-asa. Ramon, huwag kang magpakat... Hindi hinayaan ni Ramon na matapos ang sasabihin ng ina. Lumabas ka na muna, Mami. Mag-uusap kami ni Sanaya. Para ano? Bilugin niyang ulo mo? Sigaw ng matanda. Bakit hindi? You're a cheater too. Hindi sinadang nanira ng pamilya natin kundi ikaw dahil nanlalalaki ka rin. Lumabas ka na, Mami. Mag-uusap kami ni Sanaya. Walang nagawang matanda kundi ang lumabas. Nag-iwan ng mabigat na katahimikan ng pagsara ng pinto. Magkaharap si Ramon at Sanaya. Sanaya. Mahinang tawag ni Ramon, pero ramdam ang bigat sa boses niya. Sabi mo sa akin ang totoo. Hindi agad sumagot sa Sanaya. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi niya magawang tumingin pero alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Totoo. Parang may sumabog sa dibdib ni Ramon. Napapikit siya. Mariing kiniyom ang kamao. Totoo na. Babae ka ni Dada. Totoong nanakawan ko siya nung gabing may nangyari sa atin. Pero hindi tulad ang iniisip mo.
Anong hindi? Napaatras si Sanaya. Alam mo ba kung sino ang tinutukoy mo? Amo ko yun, Sanaya. Isa sa pinaka-importanting tao sa buhay ko. Tumulo ang luha ni Ramon. Hindi niya pinigilan. Buong buhay ko, siyang hinangaan ko. Siyang dahilan kung bakit naging... Buong buhay ko, siyang hinangaan ko. Siyang dahilan kung bakit naging pulis ako. Kaya nung namatay siya tapos iniwan mo ko, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Napayuko sa Sanaya, umiiyak na rin. Napahagulgol sa Sanaya. Pinainom ko siya. Napahinto si Ramon. Oo, pinainom ko siya. Para malasing. Para makuha ko pera niya. Parang unti-unting nadudurog ang puso ni Ramon sa naririnig. Napahawak siya sa ulo niya. Hindi makapaniwala. Ninakawan mo siya. Hindi. Hindi ko ninakaw ang wallet niya. Napatingin si Ramon. Puno ng sakit at galit. Nahuli niya ako. Napahinto si Ramon. Naramdaman niya na may balak ako nakaawin ng pera niya. Kaya bago ko pa magawa, humagulguli siya. Siya mismo nagabot ng wallet niya. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Tinanong niya ako kung bakit ko yun gagawin. Sinabi ko na may cancer ang mama ko, na wala kaming pera. Tumulo ang luha niya. At naawa siya. Binigyan niya ako ng pera. Kusa. Walang kapalit. Napaupo si Ramon sa upuan. Parang nawalan siya ng lakas. Pero hindi ako nakontento. Doon tuluyang bumagsak ang boses niya. Nagpatuloy pa rin ako. Nagnakaw ako sa iba, sa parehong lugar, at nahuli mo ko. Napahigpit ang hawak ni Ramon sa buhok niya. Hanggang sa nagkagulo, hindi ko naman ako na aatakihin ng ama mo at nakita yun ng mama mo. Napahikbi siya. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na aabot sa ganon. Napayuko siya. Hindi ko alam na ako ang dahilan. Baka sa alak na binigay ko sa kanya, hindi ko alam. Pasok nagising ako at sinagot ang tawag ng mami mo. Sinabi na lamang niya na patay na ang daddy mo at nakita ko litrato niya. Kaya natakot ako mapagbintangan at ipakukulong mo ako kaya tumakbo ako. Iniwan ka nakaposas. Tumulo ang luha niya sa sahig. Kung alam ko lang na ama mo yun. Naputol ang boses niya. Hindi ko gagawin, Ramon. Hindi ko gagawin. Tahimik lang si Ramon. Ang bait niya. Napatingin sa Sanaya kay Ramon. Kahit nahuli ka niya, tinulungan ka pa rin niya. Napapikit si Ramon, tuloy-tuloy ang luha. Ganon yun. Ganon siya. Napailing siya, parang hindi matanggap ang nalaman. Tapos, ganon lang siya mawawala. Bigla siyang tumingin kay Sanaya, punong-puno ng sakit. Posible siyang inatake dahil sa ginawa mo. Hindi makasagot si Sanaya. Kasalanan niya. Alam mo ba kung paano siya namatay? Inatake siya sa puso. Mag-isa. Wala ako doon dahil nasa sayo ako. Umaasa na pagkagising ko. Nasa tabi ko, nobya ko. Tumulo ang luha ni Ramon. Hindi ko man lamang nahawakan ng kamay niya sa huling sandali. Napatakip siya sa mukha niya. At ngayon, malalaman ko ng posibleng dahilan ng pagkamatay niya. Tumingin siya kay Sanaya. Hindi na nakagalaw si Sanaya. Parang pinako siya sa kinatatayuan niya. Ramon, patawarin mo ako. Pero umiling si Ramon. Dahan-dahan siyang tumayo. Magpapahangin lang ako, Sanaya. Mahal kita. Napapikit si Ramon. Pero masakit. Masakit mo talagang mahalin. Tahimik ang buong opisina at sa unang pagkakataon, hindi galit ang nangingibabaw, kundi isang pag-ibig na sinusubok ng nakaraan na ayaw pa rin magpatawad. Sa kondo ni Ramon, 1 linggo nang hindi ito umuuwi. Mama? Nakatayo si Anya, hawak ang maliit niyang bag. Wala pa rin si Papa. Mama, bakit ka umiiyak? Hindi na napigilan ni Sanaya. Yumuko siya't niyakap si Anya na mahigpit. Anak, basag ang boses niya. May mission lang si Papa. Uuwi yun.
Umiiyak ako dahil miss ko na si Papa. Binibigyan ni Sanaya ng panahon si Ramon na makapag-isip. Nagulat na lamang sila nang biglang may pumasok na mga pulis. Sa pilitang pumasok at pinasasan si Sanaya. Yan! Yan ang kriminal na pumatay sa asawa ko! Sigaw ng ina ni Ramon. Nataranta si Sanaya pero ngumiti pa rin siya sa anak at sinenyasan si Dayan na alagaan si Anya na umiiyak na. Ang bilis ng pangyayari. Ngunit sa kabilang banda, nag-iimbestiga si Ramon sa nangyari sa ama niya sa bar. Isang anak na desperadong hinahanap ang katotohanan. Sir, nakuha na po namin ang CCTV footage sa bar nung gabing yun. Wika ni Lucas. Mariing kinuha ni Ramon ang iPad. Pinanood niya, isa-isa, paulit-ulit, hanggang sa may nakita siyang hindi niya inaasahan. Isang babaeng pamilyar. Nanlaki ang mga mata niya. Mama. Nakita niya. Bago pa man lumapit si Sanaya sa ama niya, may nauna na. Ang sarili niyang ina. May inabot itong maliit na vial. May hinalong kung ano sa alak. Napatras si Ramon. Hindi ito pwedeng. Sir, dagdag ng investigador. Lumabas din po sa toxicology report. May ibang substance sa katawan ng father niyo, hindi lang alcohol. Parang gumuha ang mundo ni Ramon. Hindi si Sanaya. Hindi si Sanaya ang dahilan. Kundi, sarili niyang ina na napag-alaman niyang ninais ang kayamanan ng kanyang ama. Umuwi siya pero si Anyang sumalubong sa kanya. Labis ang iyak na hindi man lamang makapagsalita. Nasaan si Sanaya diyan? Biglang nag-iba ang boses niya. Sir, nag-alangan ang nani ng anak. Nasaan si Sanaya? Sir, may mga pulis po kanina rito. Hinuli si Ma'am Sanaya. Sagot ni Dayan. Tumigil ang mundo. Ang mami niyo po, siya po yung nagpahuli. Dagdag ni Dayan. Nagmamadali si Ramon na umalis. Ilang saglit pa sa kulungan, tahimik si Sanaya. Nakaupo sa malamig na sahig. Walang luha. Tinanggap na lang niya. Siguro, ito na yun. Bulong niya sa sarili. Hanggang sa dumagundong ang isang galit na boses. Buksan niyo to! Magulo ang buhok nito. Puno ng galit at sakit ang mga mata. Ramon. Hindi pa siya nakakatayo. Hindi pa siya nakakapagsalita. Niyakap na siya ni Ramon ng mahigpit nang makapasok sa selda. Parang ayaw na siyang pakawalan. Tanga ka ba? Bakit hindi mo ako tinawagan, Sanaya? Pwede ka makitawag. Napahagulgol sa Sanaya. Ayoko nang dagdagan pa. Ang sakit na binigay ko sa'yo. Baka nga tamang mama mo na kailangan kong makulong. Umiling si Ramon. Hindi ikaw pumatay sa daddy ko. Nanlaki ang mata ni Sanaya. Si Mommy, siya may gawa. Gusto niya makuha ang pera, insurance, lahat. Napaupo si Sanaya, nanginginig. Hindi ko alam. Alam ko. I'm sorry, Sanaya. Wala ako, hindi kita kaya makita noon at naghahanap ako ng ebidensya. Hinawakan niya mukha ni Sanaya. At huli ng lahat para sisihin pa kita. Kasi pinipili kitang mahalin. Kahit yata malaman kong kasalanan mo, babalik pa rin ako sa'yo. Ramon, mahal din kita. Kaya ang sakit-sakit na palagi ka nasasaktan dahil lang sa mga pinagagagawa ko. Tama na to, Sanaya. Ayoko nang natatakot tayo. Ipakukulong ko si Mami. Kakasuhan natin siya. Tumango si Sanaya at hinilas si Ramon upang halikan sa labi. Makalipas ang ilang linggo, napatunayan ang katotohanan. Nakulong ang ina ni Ramon. Nalinas ang pangalan ni Sanaya. At sa wakas, malaya na siya. Sa isang simpleng hardin, tahimik ang paligid. Nandoon si Anya tumatakbo. At si Salome, naka-wheelchair pero nakangiti. Sa gitna ay nakatayo si Ramon. Hawak ang malit na kahon. Sanaya. Dahan-dahan siya lumapit. Kabado pero sigurado. Akala ko dati, ang pagiging pulis ang pinakamahirap na laban sa buhay ko. Napangiti siya ng bahagya. Pero mas mahirap pala ang mahalin ka. Napatawa si Sanaya habang umiiyak. Sinubukan kitang kalimutan, sinubukan kitang sisihin. Pero kahit anong gawin ko, lumuhod si Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Sanaya. Ikaw pa rin.
Talaga. Binuksan niyang kahon. Isang simpleng singsing pero puno ng pangako. Hindi ko may papangako na magiging perpekto ang buhay natin. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Sanaya. Pero ipinapangako ko, hindi ka na ulit tatakbo mag-isa. Napahagulgol si Sanaya. Ako magiging tahanan mo, kakampi mo, at habang buhay mong pahinga. Saglit siyang huminga. Pakakasalan mo ba ako, Sanaya? Oo. Oo naman, Ramon. Tumayo si Ramon at niyakap siya na mahigpit habang si Anya ay tumatakbo papunta sa kanila. Yay! Kakasal na si Mama at Papa! Natawa silang lahat. Sa wakas, hindi na sila 6 na taon ang lumipas. Hindi na alaala ng sakit ang bumubuo sa araw-araw ni Sanaya, kundi mga ngiti, mga tawa, at isang buhay na pinili nilang buuin. Maagang nagising si Sanaya. Mama? Napangiti siya agad. Good morning, baby. Hindi pa niya natatapos nang isang maliit na batang lalaki ang yumakap sa kanya. Nauna ako kay Ate Anya. Proud nitong sabi. Sumunod naman si Anya. Mas matangkad na, mas mature na, pero pareho pa rin ang lambing. Ako pa rin ang favorite mo, Mama, di ba? Kunwari nagsaselos na tanong nito. Napatawa sa Sanaya. Pareho ko kayong paborito. Liar. Sabay nilang sigaw. Mula sa kusina, Hoy, ako naman talagang favorite ni mama nyo. Lumabas si Ramon, nakasibilyan, naka-t-shirt lang, pero hindi pa rin nawawala ang tikas kahit may mga puting buhok na. Humalik ito sa labi ni Sanaya. Good morning, Mrs. De La Cruz. Good morning, Mr. General. Or dapat ba, Chief na? Ngumisi si Ramon. Kahit ano pa yan, asawang pa rin ako. Ngumiti si Sanaya at muling tumingin sa dalawang anak. Natutunan nila na hindi lahat ng pagkakamali ay katapusan ng buhay. Minsan, iyon pang simula ng pagbabago. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nasusukat sa saya, kundi sa kakayahang magpatawad, maghintay, at ipaglaban ng isa't isa kahit na masakit. At higit sa lahat, ang nakaraan ay hindi mo na mababago, pero ang kinabukasan, nasa pagpili mo na kung paano mo ito bubuuin. Bago tuluyang magtapos ang kwentong pag-ibig, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat na naglaan ng oras upang samahan si Ramon at Sanaya mula sa simula hanggang sa kanilang masayang wakas. Ako nga pala si Aga, ang orihinal na sumulat ng kwentong ito. Maraming salamat! At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!